sa bayang sagana at puno ng kulturang natatangi, sa lahat na nagbubunyi sa kalayaan ng lahi, sa lahat na nagnanais magkaisa ang ating lipi, isang mapagpalayang hapon po, abot kong pagbati. Puso ko'y nagagalak sa muli nating paghaharap, muling gugunitain ang bag ni dakilang balagtas sa bulwagan na sining ng pakikipagtalastasan, handog namin makatwiran makabuluhang balagtasan. Metan Asupardo po ang aking pangalan. Tubong Makati, bayan ng matatalinong kabataan. Ako po ang lakandiwa sa gaganaping balagtasan na naniniwalang kapag may katwiran, ipaglaban. Kasama sa entablado'y dalawang magkatunggali, mga dalagang tindig matalino, maganda at mayumi. Mukhang naiinip na sila, kaya tatawagin ko na. Halin na kayo, pangalan ninyo'y hayag sa madla. Naibag na bigat sa mga narito sa tanghalan. Francesca Rebadulia ang nasa inyong harapan. Ang mga mauutang, aking pinanggalingan. Ang paglawok sa balagtasan, sisiw na sa akin yan. Mga naiubing karangalay, di ko na mabilang. Magbilang ka ng sisiw kapag itlog mo'y napisala. Nauna ang yabang ng katunggali kong pabida. Sa estilo mo, mas bagay ang pagiging kontrabida. Dahil akong bida ngayon, kahit di ako si Darna. Natasha S. at Yensa, dilag na advance kong mag-isip. Maraming nagsasabi, nasa bigkasan, ako'y malupit. Malaman akong beshi, huwag mo akong susubukan. Uuwi kang luhaan, mapapahiya ka sa daan. Diyos ng balagtasan, naiuwi kong karangalan. Sa aking pagiging mapangis, sa baduhan ng katwiran. Mga saloobin ko ay tunay kong pinaglalaban. Balagtasang sinimulan, hindi ko inuurungan. Mukhang handa ng lahat, balagtas ay simulan na. Hiling ko'y maging may naon sana ang bawat makata. Walang pisikalan, tanging salita ang panlalaban. Wikang gagamitin sa sistematiko at makaanghang na pananaliksik tungo sa pambansang kaunlaran. Baksang pagtatalunan ng mga makatang kalaban, argumentong bibitawan, gawin nating makatwiran sa madlang tagapakinig. Ako po'y may kailingan, kami pabaunan ng isang masigabong palakpakan. Ginoong lakandiwa, ako na po mauna. Advance kasi akong mag-isip. Hindi katulad niya. Naiiwan sa lumang kuweba ang mga paniniwala at naisidamay pati pagpunlad ng ating bansa. Sa pagpapaunlad ng bansa, lahat ay may kapanin. Ekonomiya at edukasyon man ay may layunin. Mga mungkahing paraan dapat nating saliksikin. Kapag bukas ang isipan, abot kamay ang mithiin. Ang pagsasaliksik ay nagpapayaman ng kaisipan. Nagpapalawak din ng kaalaman at karanasan. Tiyak ang paglaya sa kahirapan at kamangmangan. Kung hindi limitado sa wika nating nakagisnan. Internet ang pinakamalawak na silid-aklatan. Iba't ibang search engines ang maaari mong puntahan. Blogs o social media, lahat may hatid na kaalaman. May kasama. Ito'y mabasa natin sa wikang Ingles lang naman. Kabilang ka pala sa naamoy kong malansang isda. Hindi ka marunong magmahal ng iyong sariling wika. Ang paglimot sa wika ay hindi susi sa pagunlad. Bagkus ito'y patunay ng ating lahit identidad. Sisimula ng filibusterismo ay may tinuran. Habang may sariling wika, malaya ang isang bayan. Kagaya ng isang tao, may malayang kaisipan, may sariling opinyon at taglay na kakayahan. Anya ang bigay, tunay na pag-isip ng bayan. Pagsasaliksik sa internet lang ba ang batayan mo? Hindi na sistematiko, maaaring di pa totoo. Sa Ingles, maraming sulatin ang di maunawaan sapagkat hindi naman ito ang wikang nakagisnan. Aminin na natin, wag tayong
dayuhan. Totoong bukang bibig nga ito ng karamihan. Subalit buhay pa rin sa paligid ang kahirapan. Nagdarahog pa rin ang malaking pamilya ni Juan. Limitado ang pinagkukunan ng pangangailangan. Dahil sa pagtanggap sa trabaho, Ingles ang sukatan. Hindi ang kaalamang natutuhan sa paaralan. Nagbunos diri kayo, mga makatang palaban. Napakainit na agad ng inyong mga sagutan. Huminga muna ng malalim, sarili kalamayin. Tignan ang kalaban at salita niya ibigyan ng pansin. Kulang sa panaliksik dahilan ng kamangmangan. Diksyonaryo sa internet ang hatid ay kahulugan ng salitang ginagamit sa matematika at agham. May kasama pang halimbawa, pandagdag kaalaman. Hindi kasalanan ng Ingles ang lawak ng kanyang sakop. Saan mang paksa, tiyak may impormasyong aangkop. Ito'y wikang universal, maraming mabuting dulot sa wikang Ingles. Ano mang tanong, tiyak na may sagot. Sa puntong yan, may kalahating tama ka, kaibigan. Ay, no. Para agham na pananaliksik nga ang kasagutan. Subalit hindi wikang Ingles ang mabisang panlaban. Bagkus wikang nauunawaan ng karamihan. Ang pananaliksik, kinakailangang sistematiko. May hakbanging sinusunod upang maging epektibo. Tamang impormasyon ng kailangan, di naratibo. Kung angkop ang lahat, ito ay magiging progresibo. Simulan natin sa mga Pilipinong pagbabago. Turuan ng mga bata gamit ang wikang Filipino. Isulat sa Filipino mga sanaysay at artikulo. Mas tataas pa ang antas ng kanilang pagkatuto. Ang tindig ng dalaway, mukhang walang inuurungan. Mabunying mga makata, ituloy niyo na ang laban. Payo ko'y konting lamig ng ulo, mga kaibigan. Hinaw ng kailangan ng dakilang balagtasan. Wala akong balak na palitan wikang kinagisnan natin. Nais ko lamang na wikang banyagay ating tanggapin. Ang pagbabagong dulot nito ay ating harapin sapagkat ito'y kakapit, hindi tayo silalain. Kaibigan, nais mo ba'y tunay na emansipasyon mula sa kahirapang sa isip natin lumalason? O panaliksik ka sa Ingles sa mabisang solusyon. Sigurado pa ang ambag nito sa globalisasyon. Malawak na impormasyon ang ating pahalagahan. Hindi ito usapin ng pagiging makabayan, kundi usapin ng katalinuhan at kaalaman na siyang sagot sa pinabanggit mong kahirapan. Huwag kang magmagaling dito at magtunong-tunungan. Ito ang nais kong itatakmo sa iyong isipan. Sa ating mga sinasaliksik at pinag-aaralan, wikang Filipino, gawing pangunahing kasangkapan. Bukod sa mas naiintindihan, kultura'y yayaman. Mabisang kasangkapan din sa pag-unlad nitong bayan. Di ko sinasabing wikang Ingles ay kalimutan. Pero panahon na, unahin ang wikang nakagisnan. Di ako nagmamagaling, pero sadyang marunong lang. Ikaw yata itong mahina umintindi, kaibigan. Paulit-ulit ilang beses bang dapat magsabihan na impormasyon sa Filipino ay limitado lang? Ayaw gumamit ng Ingles sa panaliksik, pero gumagamit ng imbensyon nilang gamit. Hindi ba nagpalwa nito ng inyong pamumuhay? Maging mag-aaral mo ngayon na madali na pahusay. Kapag pinisita si Google, anong makikita mo? Di ba sa Ingles ang sulat ang mga artikulo? Maging ang mga apps, Twitter, Instagram, Facebook at Yahoo. Sa Ingles mabasa, hindi sa wikang Filipino. Alam kong alam nyo, alam na kailangan natin ito. Wikang banyagay, dapat natin gamiting instrumento upang sa pakikipagdalastasan ay makasabay at sa pagbulad na ninanais ay may kagabay. Sa tono mo din natin mataglay ang nasyonalismo. Ako walang
Korea at China, sariling wika ang gamit. Kung kaya nila, ang Pilipinas ay kakayanin din. Kung sariling wika ay gagamitin at tatangkilikin. Imbensyon ng Pilipino ay kinagaling sa mundo. Tunay na may pagmamalaki ang ating mga henyo. Si Ginoong Gregorio Zara, isang pantas sa agham. Videophone na kanyang naimbento ay kinahumalingan. Hortikultura, agham sa panlilinang ng paghahalaman. Si Ginoong Ramon Barba, ang ating maaasahan. Tiniyak niyang prutas at gulay na mumunga buong taon. Kung may pagkain sa hapag, kahirapan may solusyon. Nananaginip ka bang ideya mo'y bago sa madla? Gising na lang ang kabila! Bangon! Gisingin ng diwa! Hanggang Pilipinas na lang ang iyong paniniwala! Kung salisig mo'y di masusulat sa wikang banyaga! Di ba kasing kahulugan ng pagbulag ay pagsulong? Bakit tila pag-isip at pag-hirap mo'y maurong? Tama bang ikahon? Pagkalap ng mga impormasyon? Aba, dapat handa tayo sa pangkaisipang habon! Hindi ba mas magandang tumayo sa sarili pa? Ika'y masilaw sa yabang inutang natin sa iba. Prinsipyo mo'y tila punong nakahilig, nakahilay. Kaalaman mo'y kasing babaw ng sapa sa tagalaw. Informasyon mo'y limitado! Nakadate ka lang ba? Walang nararating ang usapan! Babalik-balik na! Hindi unlad ng bansa natin sa ganyang katwiran! Magsaliksik ka para matagdagan ang iyong nalalaman! Kaibigan na! Mga binibining nagtatalo, masama sa puso ang galit, kaya maging kalmado. Marami pang nanonood sa atin sa entablado. Palamigin dugong kumulo, baka sila'y mapasok. Kayo'y pagbibigyan pa namin ng huling pagkakataon. Sige't ilahad, makabuluhan ninyong opinyon. Mga dilag, sikapin lamang na maging mahinahon upang ang lahat ay magkaroon ng payapang hapon. Sa limang kalaya ay may malawak na kahulugan. Maaaring magmalaya sa pagmamamat kahirapan. Pwedeng paglaya sa rehas sa pisikal na kulungan o paglaya sa paglahan ng pinot kaisipan. Bilang tugon sa kalayaang hangad ng ating bayan, sa Pilipino dapat isulat, batas at pahayagan. Maging mga mabalat patalastas sa ating daan upang maunawaan ng mga simpleng mamamayan. Sandali lang! Bakit kailangan mag-adjust ng batas? Bilang mamayan, ikaw dapat ang siyang tumuklas. Dapat alam mong ignorance of the law excuses no one. Kaya mag-effort kang ito'y unawain pag-aralan. Di ba kasalungat ng kabangmangan ni karunungan? Kung isang wika lang ang alam, tandayan ng kahinaan. Parehas lang tayong nais lumaya sa kahangalan upang makamit minimitim ang bansang kaunlaran. Ang tingin mo sa iyong katwiran na ikatalinuhan, yung malutang yata sa sabaw, ang utak mo't isipan. Bakit di mo kaya lagyan ng taba ang iyong utak? Upang mga katwiran mo'y di maturing ang Huwag lahat. mo baliktarin at baluktutin ang usapan. Ikaw tugmay kaisipan, prinsipyo, kinakalawang. Hinihila mo pa ba? Mga nais bang umunlad? Hindi iniisip, mga kababayan, naghihirap. Kahit gamitin natin, wikang iyong pinaglalaban, alipin pa rin tayo kung laging iba ang aasahan. Ba't di mo subukan magtabak sa mga dayuhan? Baka kainin mo, mga katwiran mong walang naman. Awat na! Mga magigiting naming mambabalagtas, ang mga katwiran ninyo'y lumalayo na ng landas. Bilang inyong lakandiwa, ako ay mga magitan. Ang mga katwiran ninyo'y susukatin na sa timbangan. Hinga na kayo ng malalim, at ako na'y pakinggan. Ayon kay Natasha, wikang Ingles ay maaasahan sa pagsasaliksik mo ng mga bagong kaalaman. Ang pagyakap dito ay pagtanggap mo sa kaunlaran. Wika naman ni Francesca, Filipino raw ang kailangan sa pagsasaliksik mo ng sistematiko at pakagham, maging sa mga batas, artikulo at pahayagan, lubos na makatutulong dahil nauunawaan. Akin na pong tinatapos itong ating balagtasan. Napakinggan na natin ang mga opinyon at katwiran. Walang itulak kabigin sa kanilang mga kagandahan. Kaya, kayo na po ang husga, mga kababayan. Baunin mga aral at kaalamang natutuhan
Sa inyo nakasalalay ang pag-asa ng ating bayan. Muli po, isang mapagpalayang hapon sa inyong tanan. Halong sa pagpuli, basahin mga babala sa daan.